Yo guys, it's KBTR and welcome back to the channel. Finally, after 2 weeks of testing, re-review na rin natin itong ROG Strix Impact 3 wireless. Yes! So, disclaimer lang muna guys, this mouse was sent to me by Asus ROG Philippines. Thank you very much. But rest assured, itong review natin is not filtered or hindi bayad. So, ang lahat na sasabihin ko about dito sa mouse na to are my own. Makakasiguro kayo na walang bias sa review na to. So, kung interested kayong panoorin yung first impression and unboxing natin dito sa mouse na to, please click the link somewhere sa screen or check nyo na lang in the description. So, tara, reviewin na natin to right about now. So, una akong nakatry ng ROG way back 2019 pero hindi siya peripheral. It's a GPU. Kung di ako nagkakamali, it's a GTX 1060 na nabili ko second hand nun. And to be honest, this is my very first ROG peripheral na matatry ko ngayon. So, gaya ng sinabi ko sa impression, very excited ako kasi matagal ko nang balak mag-try ng ROG mouse pero hindi matuloy-tuloy. And finally, nalaman ko kung anong meron pala sa mga ROG peripherals, particularly sa mouse na to. Right guys, so itong ROG Strix Impact 3 is not a brand new model dito sa market ngayon. In fact, may previous generation na to, version 1, 2, and 3. Yung last na release nila before ito is yung wired version for the price of 2,200. So, this one is a 2024 release and this is the wireless only version. So, wala po siyang Type-C port. It's only Bluetooth and 2.4 wireless connection. And it's a battery operated. Okay? Don't worry guys. Battery operated to. Pero wala na kayong problemahin kasi kasama niya na yung dalawang battery, yung AA and meron siyang AAA. Tapos meron siyang kasamang adapter. So wala na kayong kailangan bilhin, no? Salpak na lang lahat. And then it's a push fit hot swap. Ang hirap sabihin, ano? It's a hot swap M1, M2 or yung primary switches niya. So bubunutin lang natin yung mga yon. Salpak nyo kahit anong switches or yung paborito ng switches magagawa nyo dito sa mouse na to. At madali lang siyang gawin. And then meron siyang onboard memory. And then itong Omni receiver niya, super solid to. Sobrang stable and consistent ang signal nito. Ang maganda pa dito is kaya niyang mag-connect up to 3 ROG wireless devices. At ang tawag dito sa sensor na to is aim point sensor. Right? Meron din siyang Speed Nova technology. It's basically a low latency, very stable, very efficient connection. Less than 1% deviation. And it's using a Speed Nova technology and developed ng ROG yun, which is very stable, efficient. And the software, downloadable siya sa ROG website. Ililink ko na lang dyan sa description. Pero pag ginugol nyo, mahanap nyo rin ng naman agad. Very independent din siya, no? Kahit wala ng software, pwede nyong i-adjust yung DPI neto, lift off distance, falling rate, yan. Lahat dito, magagawa nyo na without using the software. So, for the price of 3,250, may included siyang manual, 2 batteries, an adapter, and a pouch. So, bago natin pag-usapan yung gaming and performance niya, punta muna tayo sa shape. Pag-usapan muna natin ng konti. Ka-shape nito is a G304 or 305. It's also a battery operated. And then, isa pa is the Fantech Aria XD7. May pagka-egg shape ito. And then, pagdating dito is symmetrical. So, basically, it's a symmetrical ambidextrous shape ito. Pero dito sa rear part niya, it's a bit of egg shape. Oblong and then narrow dito. So, hulmang-hulma sa kamay natin yan. So, ganyan. Right? So, para din siyang Razer Orochi and the Zaupin Z1 Pro. Okay, yung nireview ko nung last time. Parang ganun din to. Kaya lang, yung mga yun mas maliit kasi. Kaya hindi ko to ma-compare dun sa dalawa kasi nga, sobrang liit nung dalawang yun. Right? So, ang grip style na nagagawa ko dito is an aggressive claw and a fingertip grip. According sa preference ko and sa hand size ko na 19 by 10 centimeters, doon ako naging comfortable lalong-lalo na sa aggressive claw grip. Nakakapag-perform ako ng maigi sa aggressive claw grip. Sa fingertip naman, pwede rin. Pero medyo nagiging issue sa akin dito is yung weight. Kaya ko naman mag-fingertip dito. Hindi ako makapag-palm grip dito. Okay, kasi naninipisan ako sa likod niya. Mas nakakapag-palm pa ako sa mga Ergo mouse.
So, yun lang yung dalawang grip style na nagagawa ko dito. The weight is medyo slightly back. Pero yung battery naman kasi nito is nandito sa gitna. So, sobrang slight na nasa likod. Lalo na pag gamit nyo yung AA. Pero hindi nyo rin lang masyado mararamdaman kung nakagrip na sa inyo. Yung weight balance nito is very balanced pa rin siya. Okay? Super slight lang sa likod. Super slight. Weight nito is around 69 grams pag gamit natin yung AAA with adapter. And then, by the way, ang battery pala na included is a lithium ion. Mas magaan kaysa sa mga alkaline. Pag gumamit kayo ng alkaline, mas mabigat yung mga yon. Okay? Just take note of that. Tapos yung AA battery naman, pag yun ang ginamit nyo, papalo siya ng 73 grams. Goods pa rin naman, nagigrip ko pa rin naman siya. So, the build, no? Yung build neto may konting creaking. Yan. Narinig nyo siguro yan. May konting creak lang siya sa gilid, pero hindi naman siya nakakairita. Okay, lalo na pag ginagamit. Naririnig ko lang yung creak pag ginagawa ko to. Okay, pag chine-check ko siya. Yan. Yan. Medyo nakiklik ng konti pag pinipress nyo ng sobra. Ito, kung naririnig nyo. Pagdating sa gilid, itong dalawang side niya, matibay yan. Mas makapal yung plastic na ginamit, I think, kaya ayan, hindi siya malambot na parang dito sa taas. Or parang ibang mga Chinese mouse na malambot yung gilid, kaya nagkakaroon ng flexing. Ito, mukhang imposibleng mag-flex to kasi sobrang kapal nung gilid niya. Other than that, yun lang naman yung napapansin ko. It's only creaking and wala naman siyang alog. Okay? Wala namang rattle sa loob. At least dito sa copy ko. Also, gusto kong ipakita sa inyo itong clicker niya or itong shell niya dito sa M1 and M2 are PBT material. Tagal-tagal yan mag-shine compared sa mga ABS or yung mga non-PBT material. And then, yung sides niya, meron siyang textured. Makita nyo, mga linya-linya yan. Kahit na wala na siyang grip tape, magigrip nyo to ng maayos dahil sa textured na yan. And then, yung likod niya, ay may coating siya. Ay, medyo makapal. Parang UV siya, no? Ito naman, ang purpose nito is pag nagpasma ka ng konti, mas nagiging grippy siya. So, nakakatulong din sa grip tong shell na to. So, yan. Buksan na natin itong mouse na to. Na mabuksan itong likod niya, pupush lang natin. Okay, push, pull lang. Meron lang siyang dalawang screws dito. Yan, 1 and 2. And then, pag bubuksan natin to, pull lang natin pataas, then hilain lang natin. Pag binubuksan nyo to, take it easy guys, wag nyong madaliin, ano. Yun lang naman ang kailangan natin tanggalin, no? Hindi na kailangan tanggalin yung mga ribbons niya. Okay, ito guys, mag-ingat kayo dito. Wag nyo masyadong hilain kasi manipis lang tong wire, and then yung hinang niya dito, medyo manipis lang yan. So, ito na yung loob guys. Ito yung dalawang primary main switches. Okay, gawa ng ROG yan. Ganda oh. Red din. Red and black. Ternong-terno talaga sa ROG, ano. So, this is a hot swap. Toolless. So, hindi mo niya kailangan ng tools para tanggalin to. Yan, dudukutin lang natin itong switches. Yan. So, ganun lang. It reminds me of the Rockbulus, ano. Tsaka yung Dasig X, ganun lang din, no. Hihilain lang siya. So, matatanggal na. Okay. Pwede natin palitan to. Para sa akin, itong ROG, okay naman na, kaya lang ramdam ko pa yung post and free travel. Medyo hindi pa ako satisfied doon. Pero yung click niya, okay naman na para sa akin. Mga nagustuhan kong switches na para dito, okay, itong pink dots, yan. Kasi ano to, capable na mag 0 to 2 milliseconds de-bounce. Good sa goods yan. At ito naman, okay din to. Itong purple na to. Gusto ko yung feel niya, gusto ko yung pagkabigat niya. Babagay dito sigurado sa Impact 3. So, yan. Sasalpak lang natin saglit. Then, testing na natin sa gaming. For the gaming and performance naman, para sa akin gustong-gusto ko to sa TPS na games and fast FPS. So, nilaro ko dito is Rogue Company and trinay ko rin siya sa Firelight na multiplayer lang, yung deathmatch. Sobrang ganda mag-aim dito kasi yun nga, medyo makulit itong mouse na to, and what I mean by that is it's very agile. Madaling mag-vertical, madaling mag-horizontal aiming,
Yung weight niya is tamang-tama lang, hindi masyadong magaan, hindi rin masyadong mabigat. So, I highly recommend this for TPS games, and then sa mga fast-paced gaming, lalo na Call of Duty, Warzone, Apex Legends, Overwatch. Sobrang nag-enjoy ako sa pag-test dito sa mga fast-paced FPS. It's very stable and snappy. Wala man lang akong na-encounter na issues dito. Any sensor issues or connectivity issues, wala ni isa. So it's safe to say na very good ang sensor neto and yung connection as well. So for the battery naman, since it's a battery operated, nung una kasi ayoko talaga ng mga ganun. Pero nung nalaman ko na 450 pala ang kayang itagal ng battery na to sa 2.4 connection and using a 1000 polling rate, 1000 Hz polling rate, na-amaze ako nun. Nabilib ako kasi 450 yun sobrang tagal na nun. And then, kung Bluetooth naman ang gagamitin nyo for non-gaming, naabot siya ng approximately 618 hours bago ka magpalit ng batteries. Hindi naman ito yung palit ka ng battery na parang every week or every ilang days papalit ka na. Depende rin kung anong brand ang gagamitin mong battery or anong klase. So, very nice grip dahil textured siya, tsaka hindi siya masyadong aggressive. And kung papansin natin, mas narrower yung sa baba kaysa dito sa taas. So, mas magigrip natin siya ng mas maigi. Lalo na kung claw grippers kayo or nag-aggressive claw kayo or even fingertip grip, I think wala naman kayo magiging problema dito sa mouse na to. Alright? So, sa glide naman nito, it's very decent. Apat ang skates nito na maliliit. Kaya nga sabi ko sa inyo, maliksi gumalaw itong mouse na to dahil nga apat lang na maliliit na skates and included itong sa sensor syempre. Kaya medyo makulit ito. Ang recommended na mousepad ko pala dito is a balance pad and a control pad. Dahil nga maliksi itong mouse na to, yan, para magkaroon kayo ng control, use a balance pad or even a control pad. So for the cons naman, honestly, parang hindi naman siya cons medyo lang. Or sabihin na natin turn off sa mga ibang mga gamers or mga users. Unang-una is a battery operated. Mas convenient kasi talaga pag chargeable na battery, at the same time meron siyang wired mode. Ito kasi pag sinabi mong wired only and then battery operated, medyo maraming mag-aalangan. Hindi lahat, pero meron at meron ganyan. Parang ako sa una, di ba? Hindi ako fan ng battery operated and wireless only and walang wired mode. Pero kasi ako, kahit na pwede siyang mag-wired mode, hindi ko pa rin siya gagamitin. Gagamitin ko lang talaga is wireless. So para sa akin, hindi na magiging issue yun. It's only the battery. Medyo hindi pa talaga fully sink in sa akin na okay ang battery operated. Next is 4K, since sabihin na natin ang trend ngayon is nasa mga higher polling rate na, yung mga 4K. And then ngayon, nagiging patok or matunog ang 8K, kahit overkill na. I don't know kung paano siya makikipag-compete since hindi pa siya 4K capable. Pero siguro, who knows, baka magkaroon naman ng pro version nito, nasa 4K na siya. But I think meron namang ibang ROG mouse na 4K capable na. So next is the weight. Okay, sabi dito, it's a 57 grams kapag wala siyang battery. Maganda yung 57, 58 grams. Nasa sweet spot yan para sa akin. Yun yung mga preferred kong weight. Pero kahit naman nasa ganung weight, kung wala naman siyang battery, paano natin magagamit, di ba? Hindi naman siya pwedeng gamiting wired kasi nga wala naman siyang port. Para sa akin, it makes no sense na kahit na 57 grams ito, 58 grams, wala pa ring sense kasi hindi mo naman magagamit. Siguro, ang purpose lang nun, kung i-store mo siya or lalagay mo sa bag mo, natatanggalin mo yung battery. So, mas gagaan ng konti. Okay, and lastly, wala siyang free skates, So, kailangan natin bumili ng separate skates. If ever man na mag-wear out yung stock skates niya. Or pwede rin tayong bumili ng mga aftermarket, mga dot skates, pwede naman dito. Okay, pero sana nag-include na rin ang ROG, kahit yun lang, kahit wala ng grip tape, basta meron siyang free skates. So I think for me, para sa first time ROG gaming mouse user, ngayon nakagamit na ako ng ROG. Honestly, masasabi ko, maganda pala ang ROG peripherals Sana sooner ko pang na-try yung mga ganito. Kanya-kanyang time naman yan, di ba? At least, alam ko na maganda talaga itong gaming mouse na to. And knowing na nasa 3,000 mark lang siya, less than 3,500 mark, para sa akin, sobrang ganda mag-perform na ito. Sobrang sulit na to. Hindi ito yung mga nasa sub 4,000, 5,000, even 6,000. Pero para sa akin, on par siya sa performance pagdating sa presyo. If you are an ROG fanatic or gustong-gusto mo ng mga ROG peripherals, meron kang wireless keyboard, meron kang wireless headset, pwede mong i-connect dito sa Omni receiver niya. Ito, pwede mo siyang isali in just one connection. Sa mga nag-aalangan mag-ROG, try nyo tong Strix Impact 3. Lalo na kung ang kamay nyo is kahit anong size.
small, medium, large, pwede dito. Even sa mga smaller hand, I think, pwede sa inyo to dahil nga manipis yung likod niya. Tapos hindi naman ganun ka lapad yung sides niya. So, sa mga claw grippers and fingertip enjoyers, I think may enjoy nyo itong mouse na to. So, this will be a part of my main rotation. Nagro-rotate ako mga 2 to 3 mouse lang naman eh. So, masasali na to sa main rotation ko. So, yun lang guys. I hope you find this video useful. Kung nakatulong man ito sa inyo, please don't forget to hit like, comment, share, and please do subscribe to my channel. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga reviews natin sa mga PC gaming peripherals, particularly mga upcoming budget mouse. So I'll see you guys on the next one. Happy gaming, ingat kayo lagi, and I'm out. Goodbye.